natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga. Good evening everyone. Ayan, so pag-usapan natin ang isang napakahalagang political issue and problem na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Ayan, so pansinin ninyo guys, no? Nakikita natin sa kasalukuyang sitwasyon na nagkakaroon po ng conspiracy and at the same time framed up, no? Frame up at conspiracy sa pagitan po ng mga dilawan o pinklawan versus the administration of the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Pansinin ninyo, wala pong ginawa si President Marcos Jr. kundi ang mailigtas ang sarili sa napakalaking anomalya, no, na nangyari sa ating bansa. Nang inilipat niya ang mga pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungo sa National Treasury. No? Yung pondo po ng PhilHealth, pondo po ng GSIS, SSS, Pag-ibig Fund at iba pa. No? Kasama na po dyan yung Land Bank, kasama po dyan yung Development Bank of the Philippines, DOST, yung pagbuo ng Maharlika Fund na kung saan ay pinondohan po ng Land Bank, pinondohan po ng Development Bank of the Philippines, at humantong pa nga po doon sa naging announcement ng bangko, no? Yung World Bank ba yun? No? Nalimutan ko yung isa pa, na isa uli, no? Yung pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines dahil nanganganib ang mga ito, no, na maaaring magsara. At syempre, nakakalungkot na yung tulong na natatanggap ng mga mamamayan pagdating sa kalusugan, no, yung Malasakit Center, tinanggalan po ng pondo. No? Syempre, ang 4Ps, tinanggalan din po ng pondo. Inilipat po yan sa National Treasury. At nabuo po ang iba't ibang mga uri ng ayuda. Hindi lamang yan, ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay naiipit ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. sapagkat hinihiling ng ICC ang records, decision ng local courts kung si Duterte ba ay nakasuhan dito sa Pilipinas, sapagkat requirements po sa ICC na dapat bago dalhin sa kanila ang kaso, dapat ay dito muna nilitis at hinatulan sa bansa natin. Kaya isa po yan sa napakabigat na requirements ng administrasyon. Nagkaroon po ng hearing ang dati pong chairperson ng Foreign Relations, na si Senator Amy Marcos. Dito natin natuklasan, narinig mula sa bibig ng mga Remulya kung paano nila nilapastangan ng ating saligang batas, maging ang Rome Statute of the International Criminal Court, maging ang Republic Act 9851 at ang 1987 Constitution, lalo na po yung Bill of Rights. Inignore po nila ang mga yan. Madala lamang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Alright? At syempre, ang napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Ang General Appropriations Act at syempre ang DPWH, no? Ang flood control. Ginawa ng Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang sarili. Binuo ang Independent Commission for Infrastructure. Pero wala pong nakasuhan, wala pong nakulong na mga kongresista at mga senador na siyang involved sa flood control. Tandaan po natin,
Hindi po matatanggap, hindi po mapipili at hindi makakapasa sa bidding ang mga kontraktor kagaya po ng mga Diskaya kung hindi ito inaprubahan ng DPWH engineers, kung sino po yung nag-post ng bakante. Kung sino po yung nag-post ng proyekto, hindi po sila makakapasok. Siyempre, hindi mapupunduhan ang proyektong iyon kung wala ang patnubay at siyempre gabay ng mga kongresista na silang nagbibigay ng pondo sa mga ito. Siyempre, ito po ang pinakamalupit, no? Binuo ang ICI. Sinahuran ng napakalaki, no? Si Ginang Fajardo, isa po sa mga managing partner ng SGVN Company. Hindi po mababang klase si Ma'am Fajardo. Kilala ko po siya dahil ako po ay naging director din ng SGVN Company. Ako po ay sumasahod ng napakalaki. What more kung ang isang director o isang managing partner ay magtrabaho sa ICI, imposibleng libre ang kanyang serbisyo. So dahil sa ginagawang pagliligtas ng Pangulo sa kanyang sarili, dinagdagan pa ng mga revelasyon ni dating Appropriations Chairman Saldico. Ang 18 Marines, Diskaya, at iba pa. Wasak na ang kanyang pangalan. Kung tutuusin, madali na siyang ma-impeach. Dahil marami po siyang kailangang dapat ipaliwanag sa taong bayan. Pero dahil atat na atat itong mga dilawan at mga pinklawan na pamunuan ng ating bansa, ano po ang kanilang ginawa? Nakikipagsabwatan sila ngayon sa Pangulo. Hindi sila kumikilos para maipa-impeach ang Pangulo. Bagkus sinasabi nila na mahina ang laban kung ipapa-impeach si Pangulong Marcos Jr. Therefore, any attempt, any movement to impeach the President ay hinaharangan ng mga dilawan and pinklawan. Dahil ang kanilang target ay pamunuan ng bansa, kinakailangang matanggal sa kanilang landas ang pinakamatibay nilang katunggali na si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Kalain nyo yun mga kaibigan, very obvious. Na-impeach si VP Sara sa House of Representatives. And it's okay. It's very obvious. No? Gaya po nung nakaraang taon, sinasabing nakatanggap ng 150 million each congressmen na pumirma to impeach the Vice President Sara Duterte. Imagine 240 congressmen bayad. At ngayon po ay pinondohan uli sila. And again, bayad na naman. Yan po ang very obvious. At dahil alam nila na majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, natakot sila ngayon na maabsuelto si VP Sara. Ano po ang ginawa nila? Si Erwin Tulfo nag-announce na bakit daw iimbestigahan ang flood control. Ito raw ay dapat imbestigahan ng DPWH, hindi raw ito tungkulin ng Senado. So sa makatwid, alam na natin, wala po silang balak na mag-hearing, talakayin, imbestigahan ang flood control na ito. So, in return para sa pagpapa-impeach kay VP Sara, they will not going to tackle, they will not going to investigate the flood control. Kaya nga nililihis po ng mga pinklawan and dilawan na pag-usapan ang flood control. Dahil
ang kanilang target is the Vice President to be removed perpetually from any government office. Yan po yung kanilang plano. Kayo ba? Agree ba kayo sa aking nakikita? Tingnan ninyo, binabawasan nila lahat ng mga senador. Samantalang nakalagay doon, 2/3 of all its members. Matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13? Eh, ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. I mean, 22 na lang kami. So, right now, 12 kami. So, nakakalamang kami. Kaya kahit di sila sumipot, may quorum, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan. Bakit ayaw nyo sumipot?